Natatawang inilagay ni Ivory ang batsa na naglalaman ng labahin sa ulo ni Fidel. Nagpupumilit itong tulungan siya upang ihatid sa kanilang bahay. Kaya ko namang dalhin yan eh. Mamaya mabasa ka pa at mapasma. Kagagaling mo pa naman sa sakahan. Alam kong kaya mo. Pero ang layo ng bahay niyo mula rito. Tsaka may timba ka pang dali. Mahihirapan kang bitbitin ng mga ito ah. Sanay naman ako sa mga gawaing to, no? Isa pa, alam kong pagod ka sa pagsasaka. Kaya, akin ang mga yan. Anong silbi ng matipuno kong katawan kung hindi ko tutulungan ng mahal ko? Hindi ako napapagod kapag nakikita na kita. Sus, binobola mo na naman ako. Oh, dahan-dahan ha. Mamaya matisod ka. May dala pala akong mangga dyan sa bag. Matamis yan, kagaya ng halik mo. Loko-loko, tumahimik ka nga. Mamaya may makarinig pa sa atin at isumbong pa tayo kay nanay. Alam mo namang mainit ang dugo nun sa'yo. Miss ko na nga yung halik mo eh. Pakis nga, isa lang. Wala naman tao eh. Umayos ka nga. Natatawang tinungo ng dalawa ang bahay ng dalaga. Kahit sa danay hindi pa rin tumitigil ang kanilang kunitan. 3 taon na silang magkarelasyon. Ngunit inilihim nila yun kay Aling Sally na ina ng dalaga. Sapagkat noon pa ba na ayaw na nito sa binata na makitang sumasama kay Ivory. Ilapag mo na lang dito ang batsa para maisampay ko ng mga labahin. Tulungan na kita, Pangga. Hindi na, kaya ko na to. Tsaka masyado mo na akong sinasanay na nandyan ka upang tulungan ako. Siyempre naman, gusto kong palagi ako nasa tabi mo. Alam mo ba, Pangga, sa tuwing nasa palayan ako, nasasabi ka kong umuwi ka agad para makasama na naman kita. Hindi naman ako umaalis dito sa bahay eh. Kung meron man akong pinupuntahan ay yung magtitinda ng mga gulay. Basta, namimiss kita palagi. Gustong-gusto kitang makasama araw-araw. Bahagyang napalunok ng sariling laway ang dalaga nang mapansin na napangiti ang binata nang makita ang punit-punit na panty na kanyang isasampay. Uy, akin to ah. Kay nanay to. Alam mo naman yon, may pera sa sugal pero pambili ng panty ay wala. Kaya nga nagsusumikap akong magtanim ng mga gulay sa bakanting lote para may pagkakakitaan eh. Buti na lang hindi ka nagmana sa nanay mong sugarol. Ay ayoko. Nang nabubuhay pa si Tatang, madalas nilang pag-awayan ng bisyo ni nanay. Wala na nga kaming makain pero uunahin pa talaga niya yon. Namatay lang si tatay dahil sa sama ng loob sa kanya. Nagmana ka sa tatang mo na masipag at mabait. Sige na Fidel, umalis ka na. Baka maabutan ka pa ni nanay rito. 5:00 pa lang oh. Maaga pa para umuwi yun. Kahapon maaga yung umuwi dahil natalo sa mahjong. Kaya umalis ka na bago ka pa niya maabutan. Nandilat ang mga mata ni Ivory nang makitang galit ang kanyang ina nang makita sila ni Fidel na magkasama. Tila umuusok ang ilong nito na padabog na tinungo ang kinaroroonan ng dalawa at dumampot ng kahoy at ibinato sa binata. Hoy lalaki! Bakit nandito ka na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang lumapit sa anak ko, ha? Hindi ko siya pinalaki para lapitan lang ng hampas lupang kagaya mo. Ano ipapakain mo sa anak ko? Kakarampot na palay na inaani mo? Hala, umalis ka rito bago pa kita kalad ka rin palayo. Galit na naman kayo, Aling Sally. Siguro natalo na naman kayo, no? Ngumiti naman kasi kayo para swertehin kayo. Buwisit ka! Pinapainit mo talaga ang ulo ko ah! Hala, lumayas ka rito! Layas! Aray! Aray naman! Ang likod ko! Babaliin ko talaga ang buto mo para magtanda ka! Lumayas ka rito! Nay, tama na po! Aalis na yung si Fidel! Ihinatid lang naman niya ako dahil ang dami kong labahin. Hinatid ka lang? Ang sabihin mo, nakikipaglandian ka na naman sa lalaking yan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala kang mapapala sa dukana yan eh. Nandyan naman si Carmelo. Dati ka pa nung gusto. At may bibigay niya lahat ng pangangailangan mo.
Hindi kagaya ng lalaking yan, isang kahig, isang tuka. Ang sakit niyo naman magsalita, Aling Sally. Nagsusumikap naman ako para maibigay ko ang magandang kinabukasan sa taong mahal ko ha. Hayaan niyo, balang araw magiging mayaman din ako. At ibibili ko kayo ng bagong panty. Ayaw mo pa talagang umalis ha? Itong sayo! Malakas na hinambalos ng panggatong ng ginang si Fidela. Ganun na lamang ang pagsangga ng binata at kumaripas ng takbo. Sige, bumalik ka pa rito! Dahil gagapang ka na pa uwi! Nay naman, tumulong na nga yung tao, sinaktan mo pa. Isa ka pa! Wala kang magandang kinabukasan sa lalaking yon. Kahit sarili nga niya, hindi niya mapalamon ikaw pa kaya. Isa pa, haka-haka no na aswang ang tiyahin niyang si Dudang na nag-alaga sa kanya. Kaya marahil sa kanya ipinamana ang pagiging aswang dahil wala naman yung anak at asawa. Sinasabi ko sa'yo, Ivory ha, layuan mo ang lalaking yon. Nay, mabuting tao si Fidel. Mula pa pagkabata, kilala ko na siya at sabay kaming lumaki. Tsaka namatay si Aling Dudang na hindi naman napatunayan na aswang siya. Wala naman siyang kinain na tao sa lugar natin. Basta, layuan mo ang lalaking yon. Akala mo ba hindi ko nahalatang may gusto ang gunggong na yun sa'yo? At ikaw naman kumekerengkeng ka sa kanya. Akala mo naman mauubusan yung lalaki. Nandyan naman si Carmelo na matagal nang nagpapapansin sa'yo. Siya ang atupagin mo. Pumasok na po kayo sa bahay. Kumain na po kayo dahil nakapagluto na ako. Talbos ng kamote at kamatis po ang ulam natin. Talbos na naman? Wala bang mas masarap pa riyan? May pera ba kayo? Ibibili ko ho kayo ng masarap na ulam. Wala Natalo ko kaya umuwi na ako kagad. Ayaw naman akong pautangin ni Lena Buisit na babaeng yun. Babayaran naman siya kapag nakabawi ako Tumigil na kasi kayo sa pagsusugal. Dahil wala naman kayong napapala sa bagay na yan. Tsaka sa 10 beses na laro nyo, 1 beses lang kayo nananalo. Samahan nyo na lang kaya ako sa pagtatanim at paglalako ng mga gulay. Hoy Ivory, nanay mo ko. Kaya wala kang karapatan na pangaralan ako. Mamaya tamaan ka sa akin Tapalan mo na nga ng talbos ng kamote ang bunganga mo para tumigil ka na sa pagtatalak dyan. Kala mo kung sinong matino. Sampalin pa kita riyan Kung may pasaway na anak, may pasaway rin na ina. Anong binubulong-bulong mo riyan, ha? Wala ho, may nakalimutan lang akong kunin. Tumayo si Ivory at kinuhang mangga na ibinigay ni Fidela. Napapangiti pa siya habang hinihiwa yun Napalingon si Aling Sally sa kanya at napakunot noo. Oh, may mangga ka pala. Bigyan mo nga ako. Matikma nga kung matamis yan. Kaya nga po hiniwa ko para pagsaluhan natin to. Oh, sa inyo na tong 2 pisngi, sa akin na tong buto. Ang tamis Meron pa ba? Gutom na gutom kasi ko Walang lasa naman tong talbos ng kamote. May natira pang isa, hihiwain ko na muna yon. Masarap ba, Nay? Ay oo, sana bukas meron pa. Ay, grabe naman, nalingat lang ako saglit. Ubus na kaagad. Kanino ba lang galing ang matamis ng manggang to, ha? Bigay ni Fidel. Mukhang nagustuhan niyo nga Ano ba yan? May parte na maasim. Tsaka parang may nakain nga akong sira At tsaka may uod, pinitik ko lang. Nasaan ang sira? Pati balat parang gusto niyo ring nguyain Tumahimik ka nga. Dinadagdagan mo lang ang init ng ulo ko Sabihan mo ang lalaking yun, ha? Kung magbibigay lang naman damihan niya. Hindi yun sira na nga, kukonti pa. Matapos lumagok ng tubig, ay agad na tumungo ang ginang sa silid nito. Napapailing na lamang si Ivory dahil umuwi lamang ang ina kapag nagugutom at ubos na ang pera na kinita nito sa paglalako ng mga gulay. Wala na talagang pag-asang magbago pa si nanay. Mamamatay na siya sa gutom pero hindi pa rin titigil sa pagsusugal. Kinabukasan, maagang nagising si Ivory upang mamitas ng mga kalamansi at sitaw na kanyang pananim. Napadaan si Fidel at hinawi ang buhok nito na nakatakip sa pisngi ng dalaga.
Ang aga mo naman nagising, Pangga. Kamusta ang nanay mo? Buhay pa ba? Baliw ka talaga. Ayun, tulog pa. Naubos mo ba yung mangga? Matamis, di ba? Sabi ni nanay, maasim daw at may uod. Anong maasim at may uod? Yung pinakamakinis na mangga nga yung binigay ko sa'yo eh. Tsaka, lahat ng kinuha namin doon matatamis. Sus, hindi naman ako naniniwala sa sinabi ni nanay. Halos lunukin na niya pati ang balat sa sobrang gutom at pagkatakam eh. Kung may sira at uod yun, naghurumintado na yun. Halos pabulunan nga ng sinabi kong galing sa'yo. Ibang klase talaga yung nanay mo, Pangga, no? Siya, pupunta muna ako sa palayan ni Mang Ikoy. Mag-aabono pa kasi ako eh. Masama ang pakiramdam niya. Kaya ako na lang gagawa nun. Mag-ingat ka ha. Nakapag-almusal ka na ba? Oo, tsaka may baon ako rito para sa pananghalian. Dadalhan kita mamaya ng gulay para sabay na tayong kumain. Tatapusin ko lang tong pamimitas ng sitaw dahil kukunin na ni Rona mamaya. Kita-kisa lang tayo mamaya, Pangga. Hinalikan ng binata ang noo ng kasintahan bago lumakad palayo. Ilang sandali pa'y nagising si Aling Sally at dumungaw sa bintana. Hoy, Ivory! Sinong kinakausap mo riyan, ha? Ang aga-aga nakikipagchismisan ka. Wala po. Umaawit lang ako habang namimitas ng gulay. Baka gusto niyo akong tulungan dito. Kaya mo na yan. Magkakape pa ako. Bahagyang napalingon ng dalaga sa kanyang likurana nang mapansin na may lalaking papalapit. Muli siyang napangiti sa pag-aakalang bumalik si Fidela. Bagamat napawi ang kasiyahan sa kanyang mukha nang tumambad sa kanyang harapan ang astig na binatang si Carmelo. Magandang umaga sa'yo, Ivory. Ang aga mo yatang namimitas na mga gulay ah. Gusto mo ba tulungan na kita? Hindi na. Tapos na rin naman ako. May kailangan ka ba? Gusto lang kita makita. Pupunta kasi ako sa bahay ng kaibigan ko dahil ibibigay ko tong pinadala ng pinsang kong sapatos galing abroad. Hindi kasya sa akin eh. Kaya ibibigay ko na lang sa kanya. Ganun ba? Sige, dyan ka na muna ha. May pagbibigyan pa kasi ako ng sitaw at kalamansi eh. Tsaka maglalako pa ako ng gulay pagkatapos nito. Pwede mo ba akong samahan sa bahay ng kaibigan ko? Para naman makapag-usap tayo ng matagal. Gusto mo, bibiling ko na lahat ng mga gulay mo. Hindi pwede. Dahil order na sa akin to. Isa pa, hindi ko naman kilala yung kaibigan mo. Kaya ikaw na lang ang pumunta sa kanila dahil marami pa akong gagawin. Hinihimas-himas pa nito ang kumikinang na relo at ang gintong kwintas habang nakikipag-usap sa dalaga. Naiinis mana, ngunit mapaklang ngiti ang tugon niya sa lalaki at agad na nagpaalam upang pumasok sa kanilang bahay. Maya-maya'y lumabas si Aling Sally at masayang sinalubong si Carmelo. Naku naman, Sir Carmelo. Malayo pa lang natatanaw na kita. Nasisilaw naman ako sa suot mo mga ginto. Baka naman may sobra ka riyan. Pwede mong ibigay sa akin pag ayaw mo na. Palabiro ka talaga, Aling Sally. Napadaan ako kasi gusto ko sanang yayain si Ivory na mamasyal. Naku, sige, mamasyal kayo kahit saan nyo gusto pumunta. Pwede mo na nga yung asawahin kung gusto mo eh. Hindi ako tututol sa inyong dalawa. Alam ko mabait kang bata at mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak ko. Nay, anong sinasabi niyo? Marami po akong gagawin kaya wala akong oras na mamasyal. Akin na nga yung mga pesteng gulay na yan. Ako na ang maglalako nito. Kailan pa kayo nagka-interest na maglako ng gulay? Akin na nga yan. Order sa akin yan ni Ron at tong kalamansi may pagbibigyan ako. Kayo na lang ang sumama kay Carmelo na mamasyal. Hoy Ivory, wag kang bastos ha. Nagmamagandang loob na nga ang tao, isnabin mo pa. Hala, samaan mo siya. Parang sumasakit ang tiyan ko. Sandali at pagbabanyo lang ako. Hoy! Hoy! Saan ka pupuntang bata ka? Siyempre sa banyo. Sasama ka ba, Nay? Pagpasensyahan mo na ang batang yun, Sir Carmelo, ha? Mukhang hindi natunawan dahil puro gulay ang kinain eh. Huwag kang magalala, akong bahala sa'yo. Mapapasayo rin si Ivory at hindi na yun magtatagal. Alam mo, Aling Sally, ang ganda talaga ng anak mong yan.
kakaiba siya sa ibang kababaihan na nakilala ko. Ang amo na mukha at ang sariwa. Bakit nandito ka pa? Nadaanan ko yung mga kaibigan mo. Nagsisimula na silang maglaro ah. Wala kasi kong pera ngayon, iho eh. Baka pwedeng makahiram. Ibabalik ko rin sa'yo kapag nakabawi ako. Magkano bang hihiramin mo? May 50 mil ka ba riyan? Maraming kapital, malaki ang panalo. Basta 2 buwan lang to, ibalik nyo agad ha. Tsaka alam nyo naman kami mga negosyante, konti lang naman ang tubo namin at pinapaikot-ikot lang namin ang kapital. Pangako, isasauli ko to sa'yo, iho. Ramdam kong saswertihin ako ngayon. Dahan-dahang lumakad si Ivory palabas ng kanilang bahay at dumaan sa kusina upang hindi makita ni na Carmelo at Aling Sally. Nakakainis! Narito na naman ang hambog na Carmelo na yun. Ang dami-dami ng babaeng nakarelasyon. Akala talaga lahat makukuha niya. Ilang beses ko nang sinabing ayaw ko sa kanya. Pero hindi pa rin tumitigil sa panliligaw. Hoy, Ivory! Saan ka pupunta? Akala ko ba sumakit ang tiyan mo? Ayos na po ako, nakapagbawas na. Kayo na munang bahala sa bahay, aalis na po ako. Puwisit na batang yun. Tinakasan na naman ako. Hindi bale. Sa susunod na araw na lang ako babalik para bisitahin niyang si Ivory. Mukhang nahihiya pa sa akin eh. Oh, ito pala yung perang hinihiram niyo. Basta, Aling Sally, ang utang dapat bayaran. Dahil kung hindi, kukunin ko anumang gamit niyo na mapapakinabangan ko. Abay, wala problema. Ibabalik ko tong pera. Puhunan ko lang to, palalaguin ko lang. Humithit ng sigarilyo ang binata bago lumakad palayo sa ginang. Matagal na itong may pagtingin kay Ivory, ngunit madalas siyang iniiwasan ng dalaga. Makukuha din kita, Ivory. Tignan ko lang kung magmamatigas ka pa. Matapos na maihatid ng dalaga ang mga gulay kay Rona, ay dali-dali siyang pumunta sa palayan kung nasaan si Fidela. Malayo pa lamang itanaw na siya ng binata at tumakbo na ito papunta sa kanya na parabang may humahabol sa kanya. Oh, bakit napaaga yata ang pagpunta mo rito, Pangga? Kasi si nanay, gusto pa akong sumama sa Carmelo na yun. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayaw ko sa lalaking yun eh. Halatang manyak, hambog at higit sa lahat, filingero. Akalain mo ba naman pinapakita pa talaga ang mga alahas habang kinakausap ako? Wala naman akong pakialam kahit balutin pa niya ng ginto ang katawan niya. Pero itong si nanay, halos pagkandara pa sa lalaking yun at pinipilit akong mamasyal kasama ang hambog na yun. Tignan mo nga yung itsura mo. Parang nakakain ka ng isang katutak ng sili sa pamumula mo eh. Si nanay kasi nakakainis. Mabuti na lang at nakatakas ako. Sinabihan ko siya na sumama ang tiyan ko, kaya ayon, tumakbo ko papunta rito. Kaso nga lang, hindi na kita naipagluto. Wala tayong ulam. May pritong tilapia akong baon. Gutom na rin nga ako eh, kaya kumain na tayo, Pangga. Umuusok na yung ilong mo. Matamis na halikang dumapo sa ilong ng dalaga mula sa kasintahan. Wala man silang kayamanan na may pagmamalaki. Ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa ang siyang dahilan ng labis nilang kasiyahan at hindi matutumbasan ng anumang yaman. Napakaswerte ko dahil naging parte ako ng buhay mo, Pangga. Akalain mo yun? Halos nasa lalaki na yun ang lahat, pero ayaw mo pa rin sa kanya. Oo, nasa kanya na ang lahat, pati kahambugan at kapreskuhan. Higit sa lahat, amoy bayabas. Amoy bayabas? Oo, amoy hinog na bayabas yung kilikili niya. Sumuntok talaga sa ilong ko kanina nang itaas niya yung braso niya para ipakita yung gantong relos niya. Ay nako, hindi talaga nakatakas yun sa ilong ko, Pangga. Baka naman may bayabas na tanim sa bakuran niyo. Naku, wala no. Kalamansi lang ang nandoon. Ang kulit mo ah. Ako, amoy bayabas rin ba ako? Amoy hinog na mangga, kaya ang sarap kong kurutin. Binubola mo naman ako eh. Halika na nga, kumain na nga tayo.
Umaandar na naman yung kakulitan mo eh. Paamoy nga ng kilikili mo kung amoy bayabas din. Amoy pawis lang to, no? Pero wala akong putok. Nakakaloka talaga siya. Ang daming pera pero hindi man lang makabili ng tawas at maligo. Ang lakas pa ng loob magtaas ng kamay sa harapan ko. Totoo ba yan? Baka naman sinasabi mo lang yan dahil naiinis ka sa kanya. Mukha ba akong nagsisinungaling? Ang lakas talaga ng amoy niya. Tapos si nanay pangiti-ngiti pa kung kausapin ng lalaking yun. Palibhasa, pera ang iniisip nun. Kaya sa tuwing makikita niya si Carmelo ay halos ipagtulakan ako eh. Paano kung sabihin ng nanay mo na pakasalan mong lalaking yun? Botong-boto pa naman siya kay Carmelo para sa'yo. Hindi naman siyang tatabi kay Carmelo eh. Ayokong makasama yun. Dahil mahihimatay lang siguro ako kapag araw-araw kong nasisinghot ang amoy ng bayabas. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa makatuluyan ng lalaking yun. Teka, ipinamimigay mo na ba ako? Ay hindi ah. Paano ba naman kasi? Ayaw sa akin ng nanay mo. Isa pa, mayaman yung manliligaw mo. At boto pa si Aling Sally sa kanya. Eh di silang magsama, sila naman ang nagkakamabutihan eh. Basta Pangga yung pangako natin sa isa't isa na walang iwanan ha. Sa hirap man o ginhawa, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahigpit na niyakap ni Fidel si Ivory dahil alam niyang mahal na mahal siya ng kasintahan. Ibang-iba ito sa kababaihan sa kanilang baryo na hindi nasisilaw sa yaman ni Carmelo na kilalang nagpapautang at nagpapatubo ng malaki sa mga taga-baryo. Bahagya silang natigil sa pagkukulitan nang may marinig na yabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ay naku, pati ba naman dito nasundan ako ng lalaking yan? Nandito ka lang pala, Ivory. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo kanina at marami ka pang gagawin kaya ayaw mo sumama sa aking mamasyal. Totoo namang sumama ang pakiramdam ko ah. Nagpapahinga lang ako rito dahil maya-maya ay mamimitas pa ako ng mga gulay. Halata namang iniiwasan mo ako eh. Yan ba ang lalaking pinagmamalaki mo? Halos hindi ka nga niya mapakain na maayos. Kakarampot na isda lang ang pananghalian nyo. Sa isang hamak na magsasaka pa talaga tumibok yung puso mo. Hoy Carmelo, wala kang karapatang pilitin ako na sumama sa'yo. Dahil hindi mo ako pagmamayari. Isa pa, matagal ko nang sinabi sa'yo na wala akong gusto sa'yo. At hindi kita magugustuhan. Dahil nirespeto sa kapwa, hindi mo magawa. Huwag mong maliitin ang mga magsasaka. Dahil kung hindi sa kanila, hindi ka makakakain ng bigas. Bakit? Mabubusog ka ba ng pera at ginto? Sige nga, isaing mo at kainin mo yan. Akala mo naman kung sino, amoy bayabas naman. Tama na yung Pangga. Umalis na lang tayo rito. Total tapos na naman tayong kumain eh. Nako, duwag naman pala ang lalaking natitipuhan mo, Ivory. Nakakatawa lang dahil kung magkakagulo, magtatago pa siya sa saya mo. Mawalang galang lang sa'yo, Carmelo. Hindi ibig sabihin ng nananahimik ako ay naduduwag na ako. Hindi ko lang talaga gawain ang pumatol sa mga taong walang modo. Ano sabi mo, ha? Sinong walang modo? May iba pa ba akong kausap bukod sa'yo? Sayang naman yung magara mong kasuotan at alahas kung hindi mo pinapagana yung utak mo. Ni konting respeto sa kapwa hindi mo magawa. Kung wala ka ng ibang kailangan, maaari ka nang umalis. Huwag mong pilitin ang taong ayaw sa'yo. Dahil hindi lahat ng tao mapapasayo mo sa mga palad mo. Tiimbagang nagngingit-ngit sa galit ang lalaki habang tinatanaw na lumalakad palayo na magkasintahan. Kuyom ang kamao nitong tumalikod at nilisan ang lugar na yon. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako ha. Pues, tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang ninyong dalawa. Hindi ako papayag na magpatalo na lamang sa isang dukhang magsasaka na yun. Mapapasakin si Ivory. Sa ayaw man niya o sa gusto. 3 buwan ang lumipas. Ngunit hindi pa rin naibabalik ni Aling Sally ang perang hiniram niya kay Carmelo. Sa tuwing nakikita niya ang lalaki, ay humihingi ito ng paumanhin dahil naubos na ang pera. Oh, kumusta Aling Sally? Nanalo ka na ba? Sir Carmelo, pagpasensyahan mo na hindi ko pa maibabalik ang utang ko sa iyo eh. Hindi pa kasi ko siniswerte. Pwede bang bigyan mo pa ako ng 1 buwang palugit para bayaran ng perang hiniram ko? Naku,
Paano ka makakabawi kung ubos na pala ang pera mo? Gusto mo bang humiram ulit? Talaga? Pahihiramin mo pa rin ako? Aba, siyempre naman. Anong silbi ng pagkakaibigan natin kung hindi ka makakabawi? Basta, bayaran mo na ako sa araw ng singilan, ha? Pangako, babayaran kita. Tila ba'y nabunutan ng tinik sa dibdib ang ginang nang hindi nagalit si Carmelo sa kanya. Bagkus pinahiram na naman siya ng kapital para magsugal. Nanalo siya sa unang laro. 3 sunod-sunod na araw siyang sinuwerte. Kaya hindi na siya tumigil sa pag-aakalang yun na ang simula ng kanyang tagumpay. Subalit ang kanyang kasiyahan ay biglang napawi nang matalo siya sa laro hanggang sa maubos ang kanyang pera. Maging ang titulo ng kanyang lupa ay kanyang ipinambayad sa kaibigan ni Carmelo na kalaban niya sa sugalan. Umuwing bagsak ang balikat ni Aling Sally at mainit na naman ang ulo nito. O Nay, kaninang umaga lang ay ang saya mo ah. Bakit ngayon parang kinuyumos yung mukha mo? Huwag mo kong kausapin. Buiset, tatalo na naman ako. Akala ko sunod-sunod na ang swerte ko eh. Di ba nanalo na kayo nung isang araw? Di sana huminto na kayo dahil malaking pera na ang napanalunan mo. Tumahimik ka nga, buisit ka. Pinusta ko na naman lahat ng pera ko sa pag-aakalang sunod-sunod na ang panalo ko. Lintek, minalas ako. Kaya ikaw, sagutin mo na si Carmelo para mawala na ang problema ko. Ay, ayoko nga. Anong sinabi mo, ha? Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo, no? Maraming pera ang lalaking yun. At malulutas ang problema natin kapag siya ang nakatuluyan mo. Wala naman po tayong problema kung hindi kayo nagsusugal eh. Ilang beses ko na kayong sinabihan na itigil nyo na yung bisyo nyo. Hindi na yan pampalipas oras. Patay ako kung hindi ako makakabayad ng utang. Ikaw ang magiging kasagutan sa lahat ng pagkakautang ko kay Carmelo. Kaya pumayag ka na magpakasal sa kanya. Umutang kayo kay Carmelo? Alam nyo namang ang laki kong magpatubo nun, di ba? Daig pa ang 5-6 sa Bombay. Nay naman, maglako ka na lang ng gulay para mabayaran mo ng pakunti-kunti ang lalaking yon. Ayoko siyang makasama at higit sa lahat, ayoko magpakasal sa kanya. Sumasagot-sagot ka pa, ha? Kung ano sasabihin ko, gagawin mo. Pakakasalan mo si Carmelo dahil kung hindi, patay tayong dalawa. Kayo lang naman ang may utang sa kanya. Bakit ako nadadamay? Tsaka magkano bang utang niyo sa kanya? 100,000. Kaya kung papayag ka magpakasal sa kanya, mabubura lahat ng pagkakautang ko. Kaya wag na matigas ang ulo mo, Ivory. 100,000? Ganon kalaking halaga? Nay naman edi sana pinuhunan na lang natin yun sa palengke. Kaya pumayag ka ng pakasalan si Carmelo. Magiging mayaman na tayo. At hindi ako sisingilin ng lalaking yun. Kayo ang may utang kaya kayo ang magbayad. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumama sa lalaking yun. Malakas na sampalang dumapo sa pisngi ng dalaga na pinakawalan ng kanyang ina. Sinabunutan pa siya nito dahil sa labis na galit at nginudngod sa mesa. Utang mo sa akin ang buhay mo, kaya dapat mo sundin na lahat ng pinag-uutos ko sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay sa mundong to. Simula ngayon ayoko na nakikipagkita ka sa hampas lupang Fidel na yon. Pinipilog lamang niya ang ulo mo at wala kang kinabukasan sa kanya. Si Carmelong nararapat sa'yo, hindi ang hampas lupang magsasaka. Ayokong magpakasal sa lalaki hindi ko iniibig. Kasalanan niyo kung bakit kayo namomroblema ngayon dahil napaka-irresponsable niyo. Anong sinabi mo, ha? Lumalabang ka na ngayon? Yan ba ang tinuturo ng Fidel na yun sa'yo? Itinulak ng dalaga ang kanyang ina upang makalayo. Dumugo ang kanyang labit, nagkabuhol-buhol ang mahaba niyang buhok. Hindi si Fidel ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, kundi ikaw. Sa mura kong edad ay hindi na ako nakapag-aral dahil kailangan ko magtanim at maglako ng gulay para makakain. Nauubos na nga ang oras niyo sa sugalan imbis na alagaan ako na hindi nga ako marunong magsulat at magbasa dahil hindi niyo ako tinuruan at pinalakas noon.
Ang hampas lupang sinasabi niyo, ang siyang nagturo sa akin ng mga bagay na dapat sana kayo ang gumagawa. Si Fidel lang ang naging kakampi ko sa lahat. Para hindi ako tuksuhin na mangmang at walang alam. Kaya kung may sisisihin man kayo sa lahat ng problema na nangyayari sa buhay niyo, yun ay ang sarili mo at hindi ang ibang tao. Pumasok ng silid ang dalaga at sinarado ang pinto. Humagulgol siya ng iyak dahil hindi na niya kaya pa ang pananakit ng sariling ina. Hindi niya sukat akalain na gano'n na ito kadesperada na gawin siyang pambayad utang kay Carmelo. Ayoko magpakasal sa lalaking yun. Kailangan ko nang umalis sa lugar na to kasama si Fidel. Napasilip si Ivory sa pintuan nang marinig ang boses ng mga kalalakihan na kausap ng ina. Nandilat ang kanyang mga mata nang matanaw si Carmelo at ang mga kaibigan nito. Oh, Aling Sally, nasaan na yung titulo ng lupa na siyang pambayad mo kay Bert? May utang din kasi siya sa akin eh. At yun daw ang pambabayad niya sa akin. Kaso nga lang, kulang ang lupa na to sa laki ng utang mo sa kanya. Teka, kukunin ko muna sa aparador ha. Ang liit naman ng lupang to para sa malaking halaga na utang mo. At saka parang wala ka na rin pambayad sa akin dahil hindi ka pa nakakabawi. Paano na yan, Aling Sally? Bigyan mo pa ako ng palugit. Mababayaran ko rin lahat ng utang ko sa'yo, iho. Paano mo nga ako mababayaran ngayong wala ka ng collateral? Ang titulo ng lupa ay para sa pagkakautang mo sa kaibigan ko, wala ka ng natirang ari-arian. Maangas siyang tinitignan ng tatlong kalalakihan na anumang oras ay handa siyang saktan. Napatampal na lamang sa bibig si Ivory dahil hindi niya inaasa na hindi lamang isang tao ang pinagkakautangan ng ina dahil nalulung na ito sa bisyo. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong hindi nagbabayad? Sinisilid ko sa sako, tinatapon sa dagat, o di kaya inililibing ko ng buhay. Pakiusap, Sir Carmelo. Huwag naman sana tayong umabot dun. Hindi tayo aabot dun kung ibibigay mo ang gusto ko. Si Ivory, di ba matagal ka na may gusto sa kanya? Pwede mo siyang pakasalan. Makabawi man lang ako sa'yo. Ang galing ah! Nabasa mo agad ang laman ng isipan ko. Kung maging asawa ko na si Ivory, hindi na kita sisingilin sa lahat ng pagkakautang mo sa akin. Gusto rin naman kita para sa anak ko eh. Nandun siya sa loob ng kwarto. Pwede mo siyang puntahan dun. Palakas ng palakas ang kabog ng puso ni Ivory nang marinig ang usapan ni na Carmelo at ng sariling ina. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang gawing pambayad ng ina sa lahat ng pagkakautang nito. Hindi maaari ito. Kailangan kong umalis rito. Hindi ako pwedeng sumama kay Carmelo. Sarado na ang pinto. Mukhang tulog na yata si Ivory ah. Gising pa yan. Kani-kanina lang nag-uusap pa kami. Sandali ako na ang tatawag ha. Ivory, lumabas ka muna riyan, may bisita ka. Ilang beses pang tinawag ni Aling Sally ang anak, ngunit hindi pa rin siya pinagbubuksan. Lingid sa kalaman nito na lumabas mula sa bintana si Ivory at dali-daling tinungo ang bahay ni Fidel. Hindi na makapaghintay si Carmelo na dalhin sa bahay nito ang dalaga, kaya't malakas niyang tinadyakan ang pintuan. Nagulantang si Aling Sally nang bumungad sa kanyang paningin ng bukas na bintana at wala na roon ang anak. Nandito lang siya kanina eh. Marahil umalis siya at dumaan sa bintana. Habulin na lang natin, baka sakaling hindi pa yun nakakalayo. Pagmamay-ari ko na si Ivory kaya ako na ang may karapatan sa kanya ngayon. Maging ikaw, Aling Sally, pinambayad utang mo na siya kaya hindi ka na maaaring makialam sa amin. Pero nakikiusap lang ako sa'yo, Sir Carmelo. Huwag mo saktan ang anak ko. May katigasan ng ulo nun pero mabait naman yun. Mga pare, habulin niyo si Ivory bago pa yun makalayo. Baka pumunta siya sa bahay ni na Fidel. Doon naman siya madalas nagpupunta eh. Umiiyak na tinungo ng dalaga ang bahay ng kasintahan. Palingon-lingon siya sa paligid sa takot na masundan ni na Carmelo. Pagdating niya sa kubo na tinitirhan ni Fidel ay malakas siyang kumatok
Dahilan na magising ang binata at pagbuksan siya nito. Fidel, buksan mo ang pinto! Tulungan mo ako! Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo, Pangga? Kailangan kong umalis rito. Pakiusap, tulungan mo ako, Fidel. Sa oras na to, batid kong pinaghahanap na ako ni na Carmelo. Si nanay, lubog siya sa utang sa lalaking yun. Maging ang titulo ng lupa ay pinangbayad niya. Ngunit kulang pa rin yun, kaya napagkasunduan nilang akong pambayad sa utang ni nanay. Ayokong sumama kay Carmelo. Ayoko siyang maging asawa. Umalis tayo rito. Walang hiya talaga yung nanay mo. Pati ikaw nagawang ipahamak dahil adik na sa sugal. Fidel, natatakot ako. Alam mo namang maraming babae ang si Carmelo. Ayokong gawin niyang koleksyon. Kung hindi makakabayad si nanay, mapapahamak din siya. Kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang ginawa. Ngunit hindi pwedeng ikaw ang kabayaran sa lahat ng atraso niya sa lalaking yon. Hindi yun makatarungan, Pangga. Nagdala ng ilang damit si Fidel at isinilid sa kanyang baga. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa dingding at tumakbo palayo sa lugar na yon. Tinahak nila ang madilim na daan. Ilang sandali pa'y may mga yabag silang narinig, kaya't nagtago sila sa mga talahiba. Pigil ang iyak ni Ivory habang tinatakpan ng palad ang bibig. Maya-may muli silang tumakbo nang mapansin na lumagpas na sa kanilang pinagkukublian ng dalawang lalaki na naghahanap sa kanila. Doon muna tayo sa kamalig ni Mang Ikoy, kung saan walang masyadong nakakapunta ron maliban sa amin. Fidel, huwag mo kong ibibigay sa kanila, ha? Ipangako mo sa akin yan. Pangako, Pangga. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Magkahawak kamay silang tumakbo at nagtago sa mga puno na kanilang nadadaanan. Subalit laking gulat nila nang may humarang sa kanilang harapan. Naninag nilang dalawa sa tulong ng maliwanag na buwan ang nakangising si Carmelo. Saan kayo pupunta? Ha? Akala nyo ba makakatakas pa kayong dalawa? Hoy, Ivory, akin ka na ngayon dahil pinambayad utang ka na ng nanay mo. Kahit tumanggi kang sumama, pagmamay-ari na kita. Kaya wala ka na magagawa pa. Hindi ako sasama sa'yo, hayop ka! Ikaw lang naman na nagpupumili ito na pautangin si nanay. Dahil alam mong sugarol siya at hindi kayang makabayad. Ginipit mo siya para makuha ang gusto mo. Hindi ako sasama sa'yo. Walang yaka! At saan ka sasama? Sa lalaking walang ibubuga? Hindi ka nga kayang ipagtanggol yan eh. Tingnan mo nga itsura niya. Namumutla na! Tarantado ka pala eh. Kung may duwag man dito, ikaw yun. Ginagamit mo lang ang pera mo para pagsamantalahan ng kahinaan ng mga tao. Kahit ayaw sa'yo, pinipilit mo para sumama. Isa ang duwag! Nanlilisik ang mga mata ni Fidel na sinugod si Carmelo. Unang beses na nakita ni Ivory na ganun ang itsura ng kasintahan kumagalit. Mabalasik ang mukha nito habang sinasakal nito si Carmelo. Nahihirapan mang huminga, ngunit nagawa pa ring saksakin ng lalaki si Fidel sa tagiliran. Bagamat tinadyakan siya nito, kaya't nakadistansya ito sa kanya. Gusto pa niyang sugurin si Carmelo, ngunit naanino niyang paparating na ang mga kasama nito. Hinawakan niya sa braso si Ivory at muli silang tumakbo palayo. Ngunit napansin ng dalaga ang dugo na dumadaloy sa tagiliran ng kasintahan. Fidel! May dugo! Nasugatan ka yata. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko pang sarili ko. Ang importante, makalayo tayo sa mga gunggong na yun. Sige! Takbo lang ng takbo! Akala nyo talaga matatakasan nyo ako, ha? Malapit na sila, Fidel. Nakita ko kanina na tila may mga baril sila. Uminit ang katawan ng binata at unti-unting bumabakat ang mga ugat sa kanyang mga kalamnan. Bahagyang natakot si Ivory dahil ang nooy maamong mukha ng kasintahan ay napalitan ng nakakasindak na itsura. Fidel, bakit parang may pagbabago sa inyong anyo? Anong nangyayari sa'yo? Huwag ka matakot, Pangga. Hindi kita sasaktan.
Kailangan ko lang gawin ito para makatakas tayo sa mga lalaking yan. Aswang ka ba, Fidel? Kahit nagmula ako sa lahi ng mga aswang, hindi naman batayan yun upang gumawa ng kasamaan. Mas pinili namin ni Chang na mamuhay ng normal at payapa sa baryong ito. Ayoko naman na maging ganito eh. Ngunit naawa ako kay Chang dahil gusto niya nang lumagay sa tahimik. Kaya ako nang nagmana sa batong mutya na taglay niya. Kapalit doon ay pagiging aswang ko. Noon gusto niyang patayin ko na lamang siya. Sa gayon hindi na niya may ipasa sa akin ang mutyang itim. Ngunit hindi ko magawang pumatay. Kaya napagpasahan ko na lamang natanggapin ang itim na bato para hindi na siya maghirap. Fidel, kahit ano ka pa, mahal na mahal pa rin kita. Sa nalaman ko ngayon, walang pagbabago sa nararamdaman ko sa'yo. Mas lalo mo pa akong pinahanga-pangga. Nagpakawala ng putok ang isang lalaki na kasamahan ni Carmelo. Kaya tinulak ni Fidel si Ivory. Dahilan na matamaan siya sa balikat. Tumakbo si na Carmelo patungo sa kinaroroonan nilang dalawa at sinaksak nito si Fidel. Ngunit sinanggayon ng binata at tinamaan siya ulit sa braso. Tama na! Itigil mo na yung kahibangan mo, Carmelo. Walang kasalanan si Fidel kaya lubayan na ninyo siya. Dahil isa siyang pakialamero, papatayin ko na para makalimutan mo na ang hangal na ito. Walang iya ka talaga! Buisit ka, Carmelo! Tantanan mo na kami! Malakas na tinadyakan ni Fidel si Carmelo at kinuha niyang itak sa tagiliran upang sugurin ang lalaki. Ngunit sinaksak ng kasama nito ang braso at likod ng aswang na si Fidel ng paulit-ulit. Dahilan na mabitiwan nito ang patalim. Pinagtulungan nilang sugurin si Fidel hanggang sa manghina ang binata. Tumakbo si Ivory at niyakap ang kasintahan. Itigil na ninyo yan! Wala kaming kasalanan sa inyo, lalo na si Fidel. Kung may pagkakautang man si nanay sa inyo, siya ang singilin nyo, hindi kami. Hindi ka ba marunong umintindi, Ivory? O sadyang mahina lang talaga ang utak mo? Akin ka na. Kaya ang sino mang umaangkin sa pagmamayari ko, kailangan kong iligpit. Gaya ng lalaking yan. Kailangan niya mawala sa ating landas dahil magsasama na tayo. Hindi mo ako kasangkapan at hindi ako sasama sa'yo. Fidel, gumising ka, Pangga. Patawarin mo ko. Kung hindi kita nailigtas mula sa mga tarantadong yan. Mahal na mahal kita, Ivory. Fidel! Pakiusap pag mo akong iwan. Patawarin mo ko kung nadamay ka pa sa kaguluhang ito. Tama na nga yan drama na yan. Ikaw, buhatin mo na yan si Ivory. At kayong dalawa, ihulog nyo na lang sa bangin ng lalaking yan. Wag! Huwag niyong gawin niya kay Fidel. Mahayop kayo. Humahagulgol ng iyak ang dalaga habang niyayakap ang kasintahan na pilit na inilalayo ng dalawang kalalakihan sa kanya. Pagamat napansin niya na bumukas ang bibig ni Fidel at iniluwa nito ang batong itim na nasalo ng kwelyo nito. Bago pa siya makaladkad ni Carmelo palayo kay Fidel, nakuha niya ang batong itim at dahan-dahang nilunok yun. Ilang sandali nakita niyang nagtulong ang dalawang lalaki na ihulog si Fidel sa bangin. Tayo na! Hayaan na natin mabulok ang lalaking yan dyan. Ikaw, Ivory, sanayin mo na sarili mo na kasama ako. Dahil kahit kailan, hindi na kayo magkikita ng lalaking yan. Patay na siya! Pagbabayaran mong ginawa mong to sa amin ni Fidel. Kayong lahat na pumatay sa kanya. Paano mo kami pagbabayarin, Aber? Ni hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo eh. Inutusan nito ang isang lalaki na buhatin si Ivory. Nagpupumiglas man, ngunit nanghihina na ang dalaga dahil sa labis na pagod at paghihinagpis sa sinapit ni Fidel. Ayaw pang sumakay ng sasakyan ng dalaga, ngunit sinuntok siya ni Carmelo sa tiyan dahilan na mawalan siya ng malaya. Walang tao sa kalsada, kaya malaya nilang nadala si Ivory sa mansyon na tinitirhan nito. Pinahirapan mo pa talaga ako. Pwes, hindi ka na makakaalis pa sa lungga ko. Pakipot ka pa kasi kaya ito ang inabot mo.
Animoy demonyong tumatawa habang hinahalikan nito ang leeg ng dalaga. Nasa loob pa lamang sila ng sasakyan, ngunit hindi na nito napigilan ang sarili na halikan si Ivory. 2 oras ang kanilang nilakbay bago nakarating sa rest house. Walang kabahayan na tanging mga puno lamang ang madadaanan sa naturang lugar. Dinala ni Carmelo ang dalaga sa isang bahay katabi ng rest house, sapagkat pinatayo niya yun dahil doon siya namamalagi kapag may dalang mga babae. Nalimpungatan si Ivory na maramdaman ang dampi ng halik sa kanyang leeg at maramdaman ang bigat na dumadagan sa kanya. Fidel? Gising ka na pala, Ivory. Huwag mo nang hanapin pa ang lalaking yun dahil nagsisimula na maagnas ang katawan nun. Lumayo ka sa aking hayop ka! Pinatay mo si Fidel! Wala kang kasing sama, Carmelo! Kahit ano pang sabihin mo, hindi na mabubuhay ang hampas lupang yun. Tanggapin mo na lang na tayo ang itinadhana sa isa't isa. Malambot na higaan at malaking tirahan ang pinagdalhan ko sa iyo. Ayaw mo pa ba nun? Dinuraan ng dalaga ang lalaki at malakas niya itong sinampal. Wari humiwalay ang bagang nito sa ginawa ng dalaga na siyang nagpainit ng ulo ni Carmelo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Ivory, dahil masama akong magalit. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama ka. Kahit yurakan mo man ang pagkababae ko, hindi kita mamahalin. Dahil ang walang ya at demonyong katulad mo ay hindi dapat mahalin, kundi pinapatay. Ikaw pa lang ang babaeng lumaban sa akin. Lahat sila halos lumuhod sa harapan ko eh. Ngunit nag-iisa ka lang na umayaw sa akin. Kaya nga naging interesado ako sa iyo eh. Dahil nagmamatigas ka, papatikim ko sa iyo ang gumapang. Ihilang ang magiging pahinga natin. Bakit? Malaki ba yan? Pahawak nga. Bitawan mo yan! Huwag mong bigayin! Ito ba ang pinagmamalaki mo? Ang liit naman. Akala ko kasi kasing kisig mo eh. Kasing liit ng tigta 3 pisong lumpia. Aray! Bitawan mo yan, Ivory! Sinampal nito si Ivory at itinulak. Napabalikwas ng bangon si Carmelo at patalon-talon na napahawak sa pagkalalaki nito dahil nakaramdam ng sakit. Kaya't lumabas siya ng kwarto at iniwan si Ivory na bigo itong pagsamantalahan. Kailangan ko makatakas dito dahil nababaliw na ang lalaking yun. Maging ang mga kaibigan niya'y masama ang tingin sa akin. Muling bumukas ang pintuan at iniluwano ng galit na mukha ni Carmelo. Naririnig pa niya ang kantsawa ng mga kaibigan nito. Huwag mo kong ipahiya sa mga kaibigan ko. Buwisit kang babae ka! Kahit patayin mo man ako ngayon, hindi ako papayag na makuha mong gusto mo na ganun-ganun na lang. Yan ang gusto ko. Lumalaban para exciting. Naramdaman ni Ivory ang pag-init ng kanyang mga kalamnan. Maging ang tenga niya nawari sinusunog ng apoy. Pinilig-pilig niya ang kanyang ulo dahil pakiramdam niya ay umuusok ang kanyang tenga. Nandilat ang mga mata ni Carmelo nang mapansin ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Ang buong akala nito'y nagsisimula ng uminit ang katawan ni Ivory dahil nagustuhan ng paghaplo sa maselang bahagi ng katawan nito. Sinimulan niyang hubaran ng dalaga. Napangiti pa ito dahil hindi man lamang ito tumutol at nagpatuloy lamang ito sa paghaplos ng sariling katawan. Ano nangyayari sa akin? Bakit ganitong nararamdaman ko? Ang init-init ng aking kalamnan. Nagugustuhan mo na ang paghalik ko sa'yo, ha? Mabuti naman at hindi ka na lumalaban. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin! Wari na himasmasan si Ivory sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Ngunit patuloy pa rin niyang nilalabanan ng init ng katawan hanggang sa pumaibabaw ang lalaki at nagsimula ng gawin ang nais nito sa dalaga. Pakiusap! Carmelo! Pakawalan mo na ako! Pakakawalan lang kita. Kung lahat ng kagustuhan ko, susundin mo.
Maging mabait ka lang dahil magiging masagana ang buhay mo sa piling ko. Bitiwan mo ako, Carmelo. Nasasaktan ako. Hinang-hina ang katawan ni Ivory hanggang sumapit ang umaga. Tanging paghikbi na lamang ang kanyang ginawa dahil hindi siya makatakas sa matipunong bisig ng lalaki. Narinig pa niya ang tawanan ng mga kaibigan ni Carmelo nang lumabas ito ng silid. Pwede na ba namin tikman ang babaeng yun, tol? Maghanap na lang kayo ng iba dahil aasawahin ko na yan si Ivory. Hindi siya katulad ng dinadala natin dito na mababang uri na klase ng babae. Tinamaan ka na talaga sa babaeng yun, Tsamba mo, pare, Plinalo mo talaga ang lahat para makakuha mong babaeng gusto mo. Tuuto din kasi nanay niya Kaya yan, walang kahirap-hirap. Paano ba yan? Bigyan mo na ng apong nanay mo. Ang tagal niya nang gusto magkaapo pero hindi mo pa mapagbigyan. Easy lang, pre. Doon din tayo papunta. Ngayong seseryosohin ko na talaga ang relasyon. Paano ba naman tikim-tikim ka lang noon? Ang bilis mong maumay sa mga babae. Iba si Ivory. Kaya siya na magiging ina ng mga anak ko. Narinig ng dalaga ang usapan ni na Carmelo. Kuyumang kamaong pilit siyang bumangon at dinampot ang mga saplot na nagkalat sa sahig. Umaagos ang kanyang luha dahil sa labis na paghinagpis na nangyayari sa kanyang buhay. Hinding-hindi ako magiging ina ng mga anak mo, Carmelo. Ayokong magkaroon ng anak na ikaw ang ama sapagkat kinamumuhian kita. Sisiguraduhin kong pagsisisihan yung ginawa niyong ito sa akin at sa pagpaslang kay Fidel. Kinakailangan kong maging matatag at pag-isipan ang bawat hakbang na aking gagawin. Pagbabayarin ko kayong lahat sa ginawa niyo sa akin. Napalukip-kip sa sulok ng silid si Ivory nang pumasok ang isang ginang. Strikto ang mukha nito at matalim na napatingin sa kanya. May dala itong pagkain at marahan itong inilapag sa kama. Kumain ka na. Ikaw si Ivory, hindi ba? Tumango lamang ang dalaga at tinitigan lamang ang ginang. Tanging matapang na mukha lamang ang kanyang nakikita at walang halong awa. Maswerte ka dahil ikaw ang napiling maging asawa ng anak ko. Ayos na rin dahil bata ka pa. Nakakasiguro kung malinis ka. Gusto ko lang naman na magkaapo na kaya pasayahin mo ang anak ko para makabuo na agad kayo. Huwag kang mag-alala. Makakakain ka rito ng masasarap na hindi mo pa natitikman sa probinsya kung saan ka man nanggaling. Minsan lang sumeryoso si Carmelo sa isang relasyon. Kaya wag mo siyang galitin. Bakit mo sinusuportahan ang kawalang-yaan ng anak mo? Dapat turuan mo siya ng tama at ituwid ang mga mali niyang ginagawa. Alam mo bang pumatay siya para lang makuha ang kagustuhan niya? Kumain ka na lang para maging malakas ka. Ang pinakaayaw ko madaldal. Naiintindihan mo ba? Kaya bonjing yang anak mo dahil kinukonsinte mo. Walang modo at higit sa lahat, mas masahol pa kaysa sa hayop ang pagkatao. Tumigil ka! Wag na wag mong pagsalitaan ng masama ang anak ko. Nasa pamamahay kita, kaya dapat marunong kang lumugar. Inilapit ng ginang ang mukha nito sa mukha ni Ivory at pinisilang pisngin ito. Ilang sandali pa'y sinampal niya ang dalaga bago lumabas ng silid. Lalabas din sana si Ivory, subalit bantay sarado siya ng mga kaibigan ni Carmelo. Malagkit na nakatitig sa kanya mga ito at halatang sabog sa ipinagbabawal na gamot. Naroon din ang lalaki na nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Oh, saan ka pupunta, Ivory? Kumain ka na muna bago pa lumamig ang pagkain. Gusto mo, subuan pa kita? Magbabanyo lang ako. Sumasakit kasi ang tiyan ko Sasamahan na lang kita. Mamaya tumakas ka na naman Huwag kang magtatangkan tumakas dahil mahihirapan ka lang. Huwag kang gagawa ng hakbang na ikagagalit ko. Dahil parang mga tuta ang mga yan na handang sumalo sa pinagsawaan ko. Itinuro nito ang mga kaibigan na tila bilasang isda ang mga mata sa pamumula. Tumatawa pa ang mga ito na nakatingin sa kanya
na tila ba'y hinuhubaran siya. Nakaagaw ng pansin ang toolbox sa tabi ng sofa sa kinauupuan ng mga kalalakihan. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa makakuha ng sandata laban sa mga ito. Habang lumilipas sa mga araw, nararamdaman ni Ivory ang pagbabago sa katawan. Umiinit ang kanyang mga kalamnan at tila ba'y umuusok ang kanyang tenga. Napansin niyang mahimbing na nakatulog si Carmelo matapos na may mangyari sa kanila. Kailangan ko munang iligpit ang bonjing na to para malaya ako makakalabas dito. Pinulupot niya ang kumot sa katawan ng lalaki bago itinali. Tanging ang ulo lamang nito ang nakalabas. Tatakpan pa sana niya ng una ng mukha ni Carmelo, ngunit may narinig siyang mga yabag palapit ng silid. Nagulat siya nang marinig ang boses ng isang lalaki, kaya't nabitiwan niya ang unan. Hoy, papatayin mo si Carmelo para makatakas ka, ha? Akala mo ba'y makakatakas ka pa rito? Teka nga rito. Ano bang matagal na rin kitang kursunada? Kaso nga lang, tinamaan ang gusto ang kaibigan ko sa'yo. Mahimbing siyang natutulog. Kaya't pwede bang ako naman ang pasayahin mo, ha? Aray! Nasasaktan ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Isusumbong kita kay Carmelo. Sige, sumigaw ka. Dahil hindi ako magdadalawang isip na pasabugin ang bungo mo. Kagaya ng ginawa ko sa nobyo mo. Pagboy ka! Walang kasawa. Bitawan mo ako. Halika, dun tayo sa sala. Hindi naman malalaman ni Carmelo dahil naglalaway na sa pagtulog Tsaka saglit lang naman tayo Ang ganda mo, Ivory. Kaya nakakatakam ka Sige na, pumayag ka na. Kasi sabik na ako matikman ka. Bakit umiinit na naman ang mga kalabnan ko? Ano nangyayari sa akin? Ang sakit ng katawan ko. Bakit hindi ka mapakalirian? Alam kong nasasabi ka na rin sa gagawin ko sa'yo. Napaupo ang dalaga sa sofa dahil patuloy na tinututok ng lalaki ang baril sa noo ng dalaga. Dahan-dahan siyang hinahalik-halikan nito sa leeg at hinuhubad pa nito ang ibabang saplot. Bagamat lingid sa kaalaman ng lalaki na kinakapa ni Ivory ang toolbox upang kunin ang anumang nasa loob noon. Diba? Mas masarap akong magromansa kaysa kay Carmelo. Malit ang kargada noon, kaya't hindi ka nun mapapasaya. Teka, bakit parang naging maugot ang mga binti mo? Tsaka, lumaki ang mga kalamnan mo. Maugat? Araw-arawin ka ba naman? Hindi ka tutubuan ng mga varicose? Ano nangyayari sa'yo? Bakit bigla na lang kumulubot ang mukha mo? Tsaka, namumula yung mga mata mo. Napabalikwas ng bangon si Bert at nanginginig na itinutok ang baril sa dalaga. Nanooy na nilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Maging ang dalagay nakaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan at kakaibang lakas. Huwag ka lalapit! Ipuputok ng baril sa'yo! Bakit biglang nagbago yung mukha mo? Pumangit! Hindi naman ganyan niya kanina! Di iputok mo. Nasa'yo yan kung papatayin mo ko. Para malaman ni Carmelo na traidor kang kaibigan. Isusumbong kita sa kanya na pinagsamantalahan mo ko. Hindi ka na normal na tao! Isa ka ng aswang! Sunod-sunod na nagpakawala ito ng putok. Ngunit maliksing binuhat ng aswang ang sofa upang sanggay ng mga balang pinapakawalan ng lalaki. Nangangatog sa takot si Bert habang hawak-hawak nito ang baril. Kahit ganun na ang putukan, mahimbing pa rin natutulog ang dalawa nitong kaibigan sa kabilang silid dahil sa sobrang kalasingan. Tanging si Carmelo lamang ang nagising. Anong putok yun? Ano nangyayari? Aray! Ano itong bumabalot sa akin? Nasaan ka, Ivory? Carmelo, traidor tong kaibigan mo.
Gusto kong pagsamantalahan. Dinala niya ako dito sa sala. Huwag ka maniwala sa kanya, pare! Tingnan mo! Isa pala siyang aswang! May tinatagong lihim ang babaeng kinababaliwan mo! Ano nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Ang traidor mong kaibigan ang may kagagawan niyan. Para pagsamantalahan ako. Carmelo, binaboy ako ng kaibigan mo. Hindi totoo yan! Sinungaling ang babaeng to, pare! Pakawalan mo ako rito, hayop ka! Para makita mo ang hinahanap mo! Bert! Traitor ka! Layuan mo si Ivory! Akin lang siya! Bukas ang pintuan ng silid. Ngunit tanging anino lamang ni Ivory ang nakikita ni Carmelo at ang kaibigan nitong nakatayo na nakaharap sa dalaga. Inakala niyang totoo ang sinasabi ni Ivory, kaya't galit na galit ito sa kaibigan. Dahil sa labis na pagpupumiglas, nahulog sa kama si Carmelo na nakabalot pa sa kumot. Hoy Bert! Kalagan mo ako rito para malaman mong hinahanap mo! Sabi na huwag mong pakikialaman si Ivory! Hindi totoo yan! Malademonyong babaeng dinala mo rito, Carmelo! Hindi siya normal na tao! Paano ba yan? Hindi naniniwala si Carmelo sa'yo. Ngayon, isa-isa niyong pagbabayaran ng ginawa niyong pagpaslang kay Fidel. Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit! Babasagin ko talaga yung bungo mo! Nanlaki ang mga mata ni Bert nang kalabitin nito ang gatilyo ng baril. Naubusan siya ng bala, kaya't binato niya ito sa aswang dahil sa takot. Nakangiting nakatingin ito sa kanya habang hawak ang birador at martilyo. Ano na ang gagawin mo? Naubusan ka na ng bala. Isa pa, mahimbing pa rin natutulog ang mga kaibigan mo kahit nagpuputo ka na. At yang si Carmelo, hindi ka naman matutulungan. Lumayo ka sa akin, demonya ka! Kayo ang demonyo. Buhay pa kayo. Nasusunog ng mga kaluluwa niyo sa impyerno. Wala kayong awang pumatay. Kaya ipatitikim ko sa inyo kung paano maghirap at magmakaawa. Sinarado ni Ivory ang pintuan ng silid. Naaaninag niya sa refleksyon ng salamin na nakasabi sa dingding ang pagbabago ng kanyang anyo. Kawangi sa itsura ni Fidel nang magalit ito. Nakaisip siya ng paraan upang linlangin ang isipan ni Carmelo. Nagsisisigaw siya na humihingi ng tulong. Sa gayon ay isipin ni Carmelo na tinatraidor siya ng kaibigan nito. Kahit si Ivory ang tunay na nananakit sa lalaki. Tulong! Tulong! Carmelo! Bitiwan mo ako, hayop ka! Nasasaktan ako! Tulong! Nahihibang ang aswang ka! Huwag kang lalapit! Ibabatok ng florera sa'yo! Bakit takot na takot ka sa akin? Kani-kanina lang gusto mo pa akong agawin sa hinayupak na bonjing na Carmelo na yun Ipararamdam ko sa inyo ang sakit na idinulot niyo sa akin at sa pagpatay niyo sa taong pinakamamahal ko. Lumayo ka sa akin, animal ka! Sa ganyang kapangit at maugat na katawan, sino magnanasar yan? Parang tinubo ng malaking ugat ng kahoy. Kahit magsisigaw ka, hindi maniniwala si Carmelo sa'yo dahil sa iisipin niyang trinaydor mo siya. Baliw na aswang ka! Walang hiya ka! Akala mo talaga magtatagumpay ka, ha? Pwes, tatapusin ang laro mo! Binato ng lalaki ang nadampot itong vase kay Ivory. Habang si Carmelo naman ay nanggigigil sa pag-aakalang napasigaw ang kaibigan dahil sa kaligayahan habang pinagnanasaan ito si Ivory. Binato ng lalaki ang nadampot itong vase kay Ivory. Habang si Carmelo naman ay nanggigigil sa pag-aakalang napasigaw ang kaibigan dahil sa kaligayahan habang pinagnanasaan ito si Ivory. Hoy Bert! Makawala lang ako rito, papatayin kita! Walang hiya ka! Hindi! Nagkakamali ka! Maniwala ka sa akin! Aswang ang... Hoy! Anong ginagawa mong babae ka? Pakiusap! Huwag ang manoy ko! Sige, ipagpatuloy mo ang sasabihin. Dahil tatanggapin ko na talaga ang kargada mo. Alam mo ba ang mga katulad nyo ay hindi na maaaring bigyan ng pangalawang pagkakataon na mabuhay? Ilayo mo yung birador sa manoy ko! Hindi magandang biro yan!
Hindi naman ako nagbibiro eh. Kikilitiin lang naman kita, kagaya ng gusto mong mangyari sa ating dalawa. Maawa ka sa akin, Ivory! Wag! Aray! Halos hindi na makagalaw ang lalaki dahil dinagalan siya ng dalagang aswang. Sumirit ang dugo mula sa maselang bahagi ng katawan nito nang pihitin ito gamit ang birador. Masarap ba? Sige, lakasan mo pa ang pagsigaw. Naisipin ng bonjing mong kaibigan na talagang napapaungol ka sa sarap. Umungol ka pa hanggat gusto mo. Dahil bubutasin ko talaga ang katawan mo hanggang sa mamutla ka. Manoy ko! Wala nang manoy ko! Pakiusap! Dalhin niyo ako sa ospital! Ang sakit! Ayan, tignan mo. Ito ba ang ipinagmamalaki mo? Ilang babae na bang pinahirapan ito? Kaso nga lang, nagkamali kayo sa pagpili ng bababuyin niyo rito. Kayong naglagay ng mga sarili niyo sa impyerno. Walang hiya ka! Kampung ka ng dyablo! Kung alam ko lang na aswang ka, hindi ka na sana namin sinama rito! Unti-unting nanumbalik ang normal na anyo ni Ivory. Ilang sandali pa'y bumukas ang pintuan at iniluwa nun si Aling Elsa na may bit-bit na Armalite. Ano nangyayari dito? Bakit may narinig akong putukan? Tulungan mo ako, tita! Demonyong babaeng yan! Pinutok niya ang Samantalahan niya po ako, Aling Elsa. Mabuti nga lang at nakalaban ako. Gusto pa niya ako suluhin at ilayo rito. Natakot ako kaya nagawa kong panlaban. Tita, huwag kang maniwala sa babaeng yan. Isa siyang aswang. Sinabi pa niya na papatayin niya si Carmelo. Ibinalot nga niya ng kumot si Carmelo para hindi maging malakit sa gagawin niya sa akin. Napakasinungaling mong babae ka! Demonyo ka! Tahimik! Ikaw, Bert. Matagal ko nang nararamdaman na traidor kang kaibigan ng anak ko. Maging ako nga'y nagawa mong pagnakawan eh. Sa kabila ng pagtanggap namin sa'yo sa pamamahay namin. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang kumuha ng 2 kwintas na nilapag ko sa mesa kahapon? Ito! Nakuha ko sa bag mo kanina. Tita, ihiramin ko lang naman sana eh. Pero isusuli ko rin sa'yo. Inuubos mo talaga ang pasensya ko. Kaya dapat tanggapin mo ang kaparusahan dahil isa kang traidor. Tita! Wag! Pinaulanan ng bala ni Aling Elsa si Bert kahit duguan na ito. Lihim na natuwa si Ivory dahil sila mismo ang nagpapatayan. Ilang sandali papungas-pungas na lumabas ang silid ng 2 kasama ni Carmelo dahil sa ingay. Kailangan kong mag-isip ng paraan para guluhin ang pinagsamahan nila. Ang bilis nilang paniwalain. Umpisa pa lang to ng aking pagpapanggap at paghihiganti. Sino man ang gumawa ng hindi ko nagugustuhan? Itutulad ko sa traidor na Bert na yan. Sige, ilibing na ang bangkay niya. Aling Elsa, pinatay mo siya? O bakit hindi ko gagawin yon? Pinagsamantalahan at sinaktan ka, hindi ba? Isa pa ayokong ginagago ang anak ko. Maging ikaw kaya kong patayin kung gagawa ka ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Anong nangyayari dyan? Pakawalan niyo ako rito! Pinatay ko ang hayop mong kaibigan. Pinagnakawan na nga ako ng alahas eh. Nagawa pang pagsamantalahan ng babaeng aasawahin mo. Ay yung pinasabog ko na ang bungo nun. Kinalas ng matandang babae ang kumot na nakapulupot sa katawan ng anak. Samantalang nagtulong ang 2 kalalakihan sa pagbuhat sa bangkay upang ilibing sa gubat. Walang iyang Bert na yun ha. Ayos ka lang ba, Ivory? Oo, may konting sugat lang. Sandali lang. Ikukuha lang kita ng gamot. Nasugatan ka sa noo. Hindi naman ganun kasakit eh. Magbihis ka na rin. Maraming dugo yung damit mo eh. Buwisit na lalaking yun. Ang lakas pang umungol. Pinahid nito ang mga luha sa pisngi ng dalaga sa pagkakalang pinagsamantalahan nito ng kaibigan.
Mababanag sa mukha ang awa ni Carmelo kay Ivory habang ginagamot ito ang sugatang noo. Ang bilis mo rin palang lokohin na bonjing ka eh. Kailangan ko pang pag-aralan ang lakas na nananalaytay sa katawan ko sa tuwing nagbabago ang aking anyo bilang aswang para malabanan ko sila. Oh, bakit natulala ka na riyan? Maayos na kalagayan mo. Patay na si Bert, kaya huwag ka na mag-alala pa. Pero may mga kasamahan ka pa rin. Paano kung gawin din nila sa akin ang ginawa ng Bert na yon? Takot lang nilang gawin yon. Kapag nalaman ko may kabulastugan silang gagawin, ililibing ko sila ng buhay. Ipalinis mo na lang mamaya sa dalawang mong bata ang dugo sa sahig. Inistorbo niyo ang tulog ko. Huwag kang matakot kay nanay. Ganyan lang talaga siya. Matapang, ngunit mabait naman yan kapag nagustuhan ka. Hindi ko sukat akalain na kaya niyang pumatay. Miyembro ba kayo ng sindikato? Matulog ka na nga. Ang dami mo pang tanong. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Napangisi ang dalaga habang inaalala ang takot na mukha ni Bert nang putulin niya ang maselang bahagi ng katawan nito at idinampi pa sa pisngi ng lalaki. Malapit na ako makaalis dito. Lahat kayo'y mamamatay katulad ng Bert na yon. Kukunin ko maaari kong pakinabangan bago umalis sa lugar na to. Kinabukasan, dumungaw sa bintana si Ivory nang mapansin si Aling Elsa at ang dalawang kalalakihan na nag-uusap. Walang dapat makaalam sa ginawa nating pagpatay kay Bert. Kung sakaling hanapin ng mga kaanak niya, sabihin niyong hindi niyo kasama. Marami naman yung kaibigan at hindi lang kayong sinasamahan niya. Oh, etong pera. Aba, ang dami nito, tita. Basta sinusunod niyo ang gusto ko, walang problema. Huwag niyo lang painitin ang ulo ko at traidorin ako. Yan pa naman ang pinakaayoko sa lahat. Huwag kang mag-alala. Malakas ka sa amin. Kaya't masusunod ang lahat ng gusto mong mangyari. Marami talagang pera ang matanda na to. Nasisiguro kung may kapit siya sa mga sindikato. Madalas na sabog sa ipinagbabawal na gamot ang mga lalaking yan. Ising ka na pala, Ivory. Ay, itlog! Sinong tinitignan mo dyan? Ginulat mo naman ako, Carmelo. Ang aga mo naman nagising. 6:00 pa lang, oh. Matulog ka pa. Late ka nang natulog kagabi. Hindi na. Gusto ko kasing maglakad-lakad. Ang tagal ko na rin kasing nakakulong sa kwartong to. Napatitig ng matalim sa kanyang mukha ang lalaki. Nanimoy binabasa ang kanyang reaksyon. Pero kung ayaw mo ko mamasyal, ayos lang naman. Wala namang problema. Sige. Dahil naging masunurin at mabait ka na rin naman, sasamahan kita sa pamamasyal. Kung iniisip mong tumakas, hindi mo magagawa yun. Dahil walang kabahayan dito bukod sa rest house na ito. At malayong malayo sa sakayan. Hindi naman ako tatakas eh. Tingnan mo, namumutla na ako dahil hindi ako nasisikatan ng araw. O siya, halika na. Doon na tayo sa bahay ni nanay magagahan. Natiti akong magluluto yun ng masarap na ulam para sa atin. Magkalapit lamang ang bahay na tinitirhan ni Aling Elsa sa rest house na kanilang tinutuluyan. Bagamat mataas ang sementadong bakod na nakapalibot doon. Pinag-isipan talaga nilang dito magpatayo ng bahay. Kung may gagawin silang di ka nais-nais, wala talagang makakaalam. Oh, ang aga niyo naman nagising. Hindi pa ako tapos sa pagluluto ng agahan eh. Ipapasyal ko lang muna si Ivory para mawala ang takot na nararamdaman niya. At saka kailangan din niya maarawan dahil namumutla na siya. Ikaw ang bahala. Tatapusin ko lang ang niluluto ko sa loob. Nagpakatay ako ng manok sa kaibigan mo para may ulamin tayo. Sige, Nay. Mamamasyal na muna kami. Tipid na napangiti ang dalaga sa ginang. Napansin niyang napataas pa ang kilay nito sa kanya. Nakaagaw ng kanyang pansin ang baril na nakasukbit sa tagiliran nito. May baril pa rin siyang dala. Tila ba'y sinasadya niyang ipakita ito sa akin para matakot ako sa kanya. Pwes, makikipaglaro ko sa inyong lahat. Halika na, Ivory. Natiti akong magugustuhan mo ang pupuntahan natin. May ibang tao pa bang pumupunta rito bukod sa inyo? Wala. Dito kami namamalagi kapag gusto naming magbakasyon. Dahil walang istorbo at maaliwalas ang paligid.
Dito nyo rin dinadala mga babaeng nagugustuhan ninyo? Normal sa lalaki ang babae, kaya huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga, ikaw na magiging asawa ko. Paano kung ayaw ko? Alam mo, Ivory, sinabi ko na noon pa na kahit ayaw mo, wala ka nang magagawa pa. Ipinambayad utang ka na ng nanay mo, kaya akin ka na. Walang sino man ang makapagmamay-ari sa akin, maging ikaw, Carmelo, dahil lahat kayo ay papatayin ko. Kabayaran sa pagsira mo sa buhay ko at pagpatay nyo kay Fidel. Nakalayo na sila sa rest house at napapalibutan ng mga mayayabong na mga halaman at nagtataas ang mga puno. Napatras ang lalaki nang makitang nakakasindak na itsura ni Ivory. Naging gabunan siyang aswang dahil sa mutya na nilunok niya na pagmamay-ari noon ng kasintahan. May kakayahan silang maging aswang kahit sumisikat ang araw. Tanging mabalasik lamang ang kanilang itsura at maugat ang katawan. Anong nangyayari sa'yo, Ivory? Bakit naging ganyan ang mukha mo? Bakit ganyan ka ako makatingin sa akin? Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong masolo kita, Carmelo. Sa pagkakataong ito matitikman mo ang aking paghihiganti. Naengkanto ka ba? Ipapagamot kita kay Chang. Nakakapanibago namang makita ang takot mong mukha. Tila ba'y napakasarap sa pandinig ang garaligal mong boses. Ivory, maghunos dili ka. Huwag mo ko saktan. Maaagapan pa nating palayasin ang engkantong sumanib sa'yo sa tulong ng tiyahing kong albularyo. Sandali, at kukuha ko ng baging na itatali sa'yo. Pambihira, natipuhan ka pa nila. Ibang klase din ang amats ng lalaking to. Napagkamalan pang naengkanto ako. Mas mabuti na nga yun. Nandidilat ang mga mata ng lalaki ng matalim siyang tinitigan ni Ivory habang napangisi ng nakakaloko. Namumula ang mga mata nito at itinataas ang kamay na may hawak na martilyo at walang pag-aalinlangan na ipupukpok yon sa ulo ng lalaki. Huwag kang lumapit! Babariling kita! Ay oo nga pala, may baril siya. Kailangan ko siyang linlangin dahil mabilis naman siyang utuin. Sige, barilin mo ang babaeng to. Kung mapapatay mo siya, ikaw naman ang sasaniban ko. Umalis ka sa katawan ni Ivory. Sa dinami-dami ng babaeng dinala ko rito, bakit ang magiging asawa ko pa sinaniban mong buwisit na maligno o engkanto ka? Iwanan mo ang katawan niya! Kung ayoko, anong gagawin mo? Ano bang kailangan mo sa kanya? Ibang katawan na lang ang saniban mo. Huwag lang si Ivory. Ivory pala ang pangalan niya. Kasing ganda niya. Kung sasabihin ko sa'yo na gusto ko siya, anong gagawin mo? Lintik, dati tao ang karibal ko. Ngayon, engkanto naman. Iwanan mo ang katawan niya. Kung hindi, susunugin ko tong gubat para wala ka ng tiran. Sige, gawin mo yan. Sa gayon, may makakakita na may mga tao pala rito. Bobo! Sinugod siya ng aswang na si Ivory. Sinakyan niyang ideya ng lalaki na sinasaniban siya ng engkanto. Sa gayon ay hindi siya magawang barilin nito. Pinukpok niya sa ulo si Carmelo at nagpambuno silang dalawa. Pilit niyang inaagaw ang baril nito hanggang sa mabitiwan yun ng lalaki. Papatayin kita dahil ikaw ang magiging hadlang sa aming landas. Bitiwan mo ko! Bisit ka, hindi ako makaina! Mas lalo ka pa palang pumapangit kung nandidilat yung mga mata mo. Paano ka nagustuhan ng babaeng ito? Walang iya ka! Kung ibang katawan lang ang sinaniba mo kanina pa kita pinatay! Kung gusto mong lubayan ko ang katawan ng babaeng ito, alayan mo ko ng ginto at maraming pera. Kung hindi, patuloy akong manggugulo sa inyong dalawa, maging sa mga kasamahan mo. Akala ko tao lang ang scammer, pati engkanto rin pala. Ayaw mo? Bukas na bukas, patay na ang babaeng ito. At ang kaluluwa niya'y dadalhin ko sa kaharian namin. At ikaw at maging mga kasamahan mo'y gagawin kong alipin. Nakapa ni Carmelo ang baril at itinutok sa ulo ni Ivory. Bagamat marunong na magkontrol sa sarili ang dalaga, kaya unti-unti siyang nanumbalik bilang normal na tao.
Nagkunwari siyang hinimatay at napasubsob sa dibdib ng lalaki. Ivory! Gising! Gising! Umalis na ang engkantong yon. Kailangan kong bumalik sa rest house para ibigay ang kailangan niya. Kung hindi, papatayin niya si Ivory, maging kami. Kinarga nito si Ivory. Pigil ang pagbahing ng dalaga sapagkat natunang ilong nito sa amoy putok na kilikili ng lalaki. Bagamat hindi niya napigilan ang sarili na mapaubo at mapabahing. Ivory, gising ka na. Mabuti naman kung ganun. Anong nangyari? Bakit duguan niyang ulo mo? Umuwi na muna tayo. Alam kong nakatanaw lamang ang engkanto sa atin. Engkanto? Hindi kita maintindihan. Ano ba ang nangyayari? Mamaya ko na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. Kailangan natin makaalis dito. Napakalayo pa naman natin sa rest house. Lihim na natatawa ang dalaga sa natatarantang reaksyon ng lalaki. Nagkukunwari pa rin siyang hinang-hina, kaya inilapag siya ni Carmelo sa sofa at dali-daling tinungo nito ang cabinet na naglalaman ng mga pera at alahas. Nagtaka si Aling Elsa kung saan yun dadalhin ng anak. Sandali lang, Carmelo. Saan mo naman dadalhin ang mga pera at alahas na yan, ha? Nay, pabayaan mo ko. Parte ko naman to kaya wala kayong pakialam kung saan ko to dadalhin. Iminulat ni Ivory ang mga mata at unti-unting lumitaw sa katawan nito ang malalaking mga ugat. Nagbabaga ang kanyang mga mata na tumayo at kinuha ang Armalite ng ginanga na nakasandal sa dingding. Dabihan mo yung pera! Punuin mo ang bag! Dahil kung hindi, pasasabugin kong bungon yung lahat. Lalo ng babaeng kinababaliwan mo, Carmelo. Hoy, Engkanto! Ito na nga lahat ng hinihingi mo. Lubayan mo na si Ivory. Saan ko to dadalhin para manahimik ka ng hayop ka? Ibigay mo sa akin. Dahil kung magmatigas kay, iisa-isahin ko kayong papatayin. Heto na nga oh. Ibaba mo na yung Armalite. Hindi yan laruan. Alam ko, kaya nga takot kang iputok ko to, di ba? Kinasa ng dalawang lalaki ang barel upang putukan si Ivory habang iniaabot ni Carmelo ang bag na naglalaman ng pera at mga alahas. Huwag niyo siyang barilin. Sinasaniban siya ng engkanto. Kailangan natin ng albularyo para gamutin si Ivory. Para umalis na ang engkanto sa katawan niya. Engkanto ka riyan. Pinaglololoko ka lang ng babaeng yan Sa tinagal-tagal ko na mamalagi sa lugar na to, wala pa akong naengkwentrong engkanto. Nay, natipuhan ng engkanto si Ivory. Tingnan mo, namumula ang kanyang mga mata at naging maugat ang kanyang katawan. Hindi siya dating ganyan. Hoy tanda, bakit maganda ka ba upang matipuhan ko? Kulubot na ang mukha mo at amoy lupa na. Sino sa tingin mo magkakagusto sa'yo? Walang iya ka! Gusto mo bang pasabugin ko yung bunganga mo? Nay, pakiusap, ibaba mo yung baril. Sundin nyo na lang kasi sinasabi ko para umalis na yung engkanto na sumanib sa katawan ni Ivory. Kasalanan ko rin naman kasi dahil pinasyal ko pa siya sa gubat. Habang nag-uusap ang mag-ina, pinaulanan ng bala ng aswang ang dalawang lalaki na kasamahan ni Carmelo. Kaya't nagulat sila sa ginawa nito. Anong ginawa mo? Ang sabi mo hindi mo kami sasaktan kapag binigyan kita ng alay. Dahil ginagalit niyo ako Halimbawa pa lang yan kapag kinalaban niyo ako. Hala, itali mo ang iyong inatan dalawa mong pulpul na kasamahan. Pero wala sa usapan natin yun Susundin mo ba ako? O tatawagin ko mga kampon ko na sila na mismo ang papatay sa mga taong yan? Makukulit ang mga kampon ko. Baka paglaruan pa kayo at hindi na kayo aabot hanggang bukas. Kunin mo mga baril nila. Lalo na sa pangit na matandang yan. Iisahan pa ako Sumusobra ka na Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Nililin lang ka lang ng babaeng yan. Ayaw mo bang maniwala, tanda? Gusto mo bang sampulan pa kita at isusunod kitang patayin sa mga tauhan mo? Akala mo hindi ko alam na konsentidora kang ina? Marami nang dinalang mga kababaihan ng anak mo rito. Ngunit wala kang ginawa upang itamang mga mali niya. Isa ka sa dapat na parusahan sa mga kabalustugan na ginawa ng iyong anak.
Hoy Carmelo, akin na ang baril at pasasabugin ko ang bunganga ng babaeng yan! Sumunod ka na lang kasi. Maya-maya aalis din ang engkantong yan kapag naibigay na ang gusto niyang alay na pera. Tumahimik ka na kasi, Nay. Higpitan mo ang pagkakatali sa kanila, lalo na sa matandang madaldal na yan. Hindi ko gustong tabas ng dila niya. Pinatay mo ang dalawa kong kasamahan. Sana naman wag mo nang saktan si Nanay. Hindi ko naman siya sasaktan, kundi ikaw ang papatay sa kanya. Ano sabi mo? Nahihibang ka na ba? Hindi ko magagawa yun sa sarili kong ina. Ikaw ang bahala. Bubuhayin ko na lang siya. Ikaw na lang ang aking papatayin. Total, ikaw naman ang may atraso sa akin eh. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba'y naingkanto talaga ako, Carmelo? Ikaw mismo ang gumawa ng paraan upang mapadali ang kamatayan mo. Niloko mo ko, Ivory! Pinaniwala mo ako na naingkanto ka? Hindi ko kasalanan na mahina rin yung utak mo paminsan-minsan. Kaya ngayon ay paggagapangin kita. Hindi sa sarap, kundi sa paghihirap. Walang hiya ka, Ivory! Nilinlang mo ako! Pero paano nangyaring nag-iba ang mukha mo? Wala ka nang pakialam doon. Binaril ng dalagang aswang ang dalawang tuhod ng lalaki, kaya't pumalahaw ito sa sakit. Kukunin pa sana nito ang baril na nakapatong sa mesa. Ngunit malising pinaputukan ng aswang ang kanyang mga kamay, dahilan na umalingaw-ngawang sigaw nito sa loob ng sementadong bahay. Hayop kang babae ka! Sabi ko na nga ba niloloko mo lang ang anak ko eh! Hindi ako papayag na maging asawa ng bonjing mong anak. Dahil hindi ko kayang magkaroon ng pamilya kasamang mga halangang bituka na kagaya nyo. Aray! Ang tuhod ko! Ang sakit! Uunti-untiin kong paghihirap mo, Carmelo, para mararamdaman mo kung paano maubusan ng dugo. Layuan mo ang anak ko! Baka wala lang ako rito, babalatan kita ng buhay! Sige, magsalita ka pa. Lahat ng sasabihin mo ay gagawin ko sa iyong anak. O hindi kaya sa'yo. Kayo ang nagturo sa akin kung paano maging bayolente. Dahil sa kakadaldal ni Aling Elsa, hindi na napigilan ni Ivory na barilin ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makitang bumaw ng bala sa ulo ng ginang. Hindi! Inay! Walang iya ka, Ivory! Demonyo ka! Ikaw ang demonyo. Lahat kayong nakatira rito. Huwag mo sa aking isisisi kung ano man ang kinahantungan ng kababuyan nyo. Dahil kasalanan mong lahat ng ito. Ang singilin mo ay ang nanay mo. Dahil sa kanya kaya ka narito. Pare-pareho kayo. Kaya ngayon matitikman mo ng kamatayan. Aray! Saan mo ko dadalhin? Bitiwan mo, Ivory! Itinali niya ang paa ni Carmelo at binitin patiwarik sa pinto gamit ang lubid. Naalala niya ang gabing pagpapahirap ng mga ito sa kanila ni Fidel, lalo na ang pagpatay sa kanyang iniibig. Umiiyak siyang pinukpok ang ulo ng lalaki gamit ang martilyo. Sinaksak niya rin ito ng kutsilo ng paulit-ulit. Ito ay nababagay sa mga katulad niyo! Mga walang awa! Mga demonyo kayo! Nagsisimula ng dumilim ang paningin ni Carmelo dahil sa pinsala nito sa ulo at sugat sa katawan. Tumutulo ang malapot na dugo nito sa sahig. Iniwan siya ni Ivory na nakasabit sa pintuan ng patiwarik. Natatanaw niya ang dalaga habang papalayo bitbit ang pera at mga alahas. Lumakad palayo ng mansyon si Ivory dahil hindi naman siya marunong magmaneho ng sasakyan. Hanggang sumabit ang dilim at nakarating siya sa kalsada. Dumilim ang kanyang paningin dahil sa matinding gutom at pagod, kaya't napasandal siya sa puno at nakatulog. Nagising si Ivory na may marinig na mga kaluskos. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Ilang sandali na pabalikwas siya ng bangon nang maaninaw niya si Fidel. Fidel? Ikaw ba yan? Patay na rin ba ako? Mabutit gising ka na. Buhay na buhay ka, Pangga. Nananaginip lang ba ako? Paano nangyari to? Hindi ka na nanaginip. Totoong buhay ka.
Natagpuan ka ni Tatang Selmo sa daan na walang malay, kaya sinakay ka raw niya sa kalesa niya. Fidel, paano ka nabuhay o nakaligtas? Gayong ang dami mong sugat at inihulog ka pa nila sa bangin. Nagkataon na nangangahoy si Tatang Selmo. Nang mahulog ako sa bangin, nasa loob ko ng kanyang kalesa na puno ng mga damo na pinapakain niya sa mga kambing. Magaling siyang manggagamot. Kaya ito, unti-unting humilom na mga sugat ko. Hindi pa man lubusang magaling dahil hindi pa ako nakakalakad ng maayos. Salamat naman sa Diyos at buhay ka. Akala ko nananaginip lang ako. Ang dami mong pera at alahas. Saan mo ito nakuha? Kinuha ko kay Carmelo. Patay na sila. Paano kung matuklasan ng mga kapulisan ang nangyari sa kanila? Silang may kasalanan kung bakit sila humantong sa kamatayan. Isa pa, kabayaran na yun sa kanilang mga kasamaan. Tsaka yung pera na to, kusa niyang inilagay sa bag at ibinigay sa akin. Kung nakatakas man ako, dahil yun sa kanya. Hindi na mahalaga kung ano nangyari. Basta magkasama na tayong muli. Araw-araw kong pinapanalangin magtatagpo ang landas natin. Magbagong buhay tayo, malayo sa mga taong nakakakilala sa atin. Sa gayon ay wala nang makapanakit sa ating dalawa. Mahigpit na niyakap ni Ivory si Fidel sa labis na tuwa. Hindi siya makapaniwala na nakaligtas sa kamatayan ng lalaking kanyang iniibig. Namuhay sila sa baryo kung saan walang nakakakilala sa kanila, bukod sa matandang manggagamot na tumulong sa kanilang dalawa. Mas minabuti na lamang ni Ivory na wag nang magpakita sa ina upang hindi na manumbalik ang sakit na ginawa nito sa kanya. Gayunpamana, mas pinili niyang patawarin ang kanyang ina, kahit hindi man ito humihingi ng kapatawaran, upang makapagsimulang muli ng panibagong buhay kasama si Fidel na kanyang pinakamamahal.